Seize the day, Food Explorers! Isang bagong araw na punong-puno ng maraming discoveries ang pagsasaluhan natin ngayong araw. Gamit ang masaganang ani ng kale ng Fresh ka Farm, lulutuan ko kayo ng masarap na sopas. Meron din tayong pato na pinalambot ng matagal. Tapos, pipira-pirasohin natin para gawing spring roll. Ang coffee destination natin today, Kape Segundo na may samot-saring fusion drinks na kinagiliwan ni Queendom Diva, Jessica Villarubin. Parang bet ko to. Wow! Uwi ko na to ha, lahat. Authentic Spanish dishes naman ang dadayuhin natin sa Alba kasama sina Xavier Ramos at Pipay. At mukhang impressed sila sa bestsellers ng restaurant na 7 dekada nang naglilingkod sa kanilang mga suki. Hamon babonos! Delicioso. So natatandaan ko mga 3 years ago nung gumagawa tayo ng promo for Farm to Table. Fresh ka Farm yung isa sa mga pinuntahan natin para magamit na location para dun sa farm to table setting habang tinitiis natin yung viewers. And yun nga, eto na naman tayo nagbabalik. And this time, we get to celebrate more of their produce. Mas makikilala natin yung advocacy ng Fresh ka Farm. And eto, gagawa tayo ng napakasimpleng putahe, which lahat kayo pwede niyong gawin sa mga bahay nyo kasi meron silang inaalaga ang pato dito. Ito nyo naman kung gaano kalaki yan. And yung isa sa mga main produce nila sa farm is yung kanilang lettuce. So, we will be doing duck spring roll. In making a spring roll, we want the flavors to be robust. Yung defined pa rin kung ano yung ingredient na ginagamit natin. So, in this case, magpo-poach lang tayo ng ating duck. We'll pull it later and then assembly. So we have here our onions, leeks, and yung ating garlic, and ginger. So andun na lahat ng ating aromatics. Pwede nyo bawasan kung hindi nyo trip yung mga luya, bawang, whatsoever. Pero ang pinaka-point kasi natin dito is building the flavors doon pa lang sa pinaka-umpisang proseso. Ito yung ating kaldo. I think we've mentioned this multiple times in the past na yung mga scraps natin, ibig sabihin yung mga pinagbalatan ng carrots, dahon ng celery, balat ng sibuyas, bawang, pwedeng-pwede nyo yung i-store. Kung hindi nyo man magagamit pa right there and then, pwede nyo i-freezer muna and then saka hugutin pag yung mga ganitong pagkakataon. So, lalagay lang natin yung ating stock. Kita nyo naman, ultimo yung kaldo natin kulay green na because of the leaves, mga herbs na nilagay natin dyan. So, ang pinaka-rule namin sa restaurant is basically anything except bell pepper. Yun nga, masyadong strong yung flavor nito na, kumbaga, mahirap siyang bagayan pag pinagsama-sama mo na lahat ng iba pang scraps na meron ka sa kusina. And then we just season that with soy sauce. Generous amount of soy sauce. Ground pepper. And yung buo-buo. We'll also use some sugar. And then, as we go along, tikman-tikman nyo na lang din yung ating stock kung kamusta yung timpla niya and then you just adjust it according to your preference. Now, with this type of cooking method, you'd want the seasoning to be a little bit over than your preference. Kunyari, kung gusto niyo ng sakto lang yung timpla, medyo aalatan nyo ng kaunti, medyo tatamisan nyo ng kaunti. By the time na maluto na yung ating pato, mas sakto niyang ma-absorb yung timpla mo. Kasi kapag ang mangyayari dyan, sinaktohan nyo lang yung timpla, hindi masyadong manunuot doon sa ating pato. But then again, slightly over lang siya. Ngayong kumapit na ng gusto ang lasa ng kaldo sa pinakukuluan nating pato, pwede na nating i-assemble ang spring roll. And habang nagre-rest siya dyan, prepare lang natin yung pinaka-sauce ng ating spring roll. So we have here hot pan, tapos yung
oju o yung stock, yung pinagpakuluan ng ating duck. We're just going to thicken this with some cornstarch. So pinapakapalan lang natin yung ating sauce, making sure na maluto yung cornstarch. So gusto lang natin to ng medyo mas makapal pa. At habang kinukuha natin yon, lagay na natin yung ating peanut butter. And pwede na nating patayin yung apoy. So palalamigin lang natin yan. Then we proceed doon sa pag-pull or paghimay ng ating poached na pato. Pwede nyo gamitin kung anumang trip na protein. Pwede yan ng yung mga leftover ninyong lechong manok. You can also apply yung same cooking technique doon sa ating beef. So yan. So we can now proceed doon sa pag-roll ng ating spring roll. And yung last component ng ating spring roll, fresh lettuce. And we're ready to roll. Ito yung ating rice paper. Kailangan ma-hydrate muna natin siya bago magamit. Yung ating lettuce. Some turnips. Yan din natin ang arugula. And yung ating pulled pato.